Jed, ano ang nilalaman ng Chairman's Progress Report ng Blue Ribbon Committee? Monica, ang Chairman's Progress Report na inilahad kanina ni Senator Panfilo Ping Lacson sa plenaryo ng Senado ay naglalantad ng komprehensibong mga detalye kaugnay dito sa tinawag niyang largest corruption scandal in Philippine history, which is yung flood control projects controversy. At paliwanag ni Senator Lacson na dahil kulang pa yung mga kinakailangang pirma para maiakyat sa plenaryo yung committee report ng Blue Ribbon, minarapat na lamang niya na ilahad yung mga nakalap nilang ebidensya sa pamamagitan ng privileged speech para hindi mapunta sa wala yung mga nagawa or na-accomplish ng Blue Ribbon Committee. 7 exclusive public hearings in aid of legislation ang naging basihan ng partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na unang inilabas noong February 11, 2026. Sa sesyon ng Senado kanina, inilabas na ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson ang resulta ng mga pagdinig ng kaugnay na itinuturing na largest corruption scandal in Philippine history o ang flood control controversy. Sa pamamagitan ng isang privileged speech, ibinunyag ng senador ang mga detalye ng flood control anomaly na kumamkam ng bilyong-bilyong pondong kaban ng bayan. Ayon kay Senator Lacson, hindi lamang ito simpleng nakawan, kundi isang systematic at parasitic na sabuatan sa pamamagitan ng mga opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. In this long course of inquiry, the Filipino taxpayers are the complainant. Our duty to them is to answer 3 fundamental questions. Number 1, where did the money go? 2, how was this corruption executed? And 3, how do we fix the system so it never happens again? Evidence on record shows how the flood control corruption scandal exposed a systemic, coordinated, multi-actor process. Isang malawakang sabuatan na ginawang gatasan ang mga proyekto para sa flood control. Ang pattern ng korupsyon ay systemic at parasitic. Magkakaugnay mula sa mga aktor, mekanismo at workflow. Sa nasabing ulat, ipinresenta ng Blue Ribbon Chair ang tinawag niyang menu ng mga posibleng kasong kriminal na maaaring isampa laban sa mga umano'y sangkot sa kontrobersyal na mga proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Para klaro sa publiko, laman ng ating committee report ang menu ng mga posibleng kasong kriminal na pwedeng isampa. Depende sa ebidensya, ang mga prosecutors ang pipili ng nararapat na sakdal batay sa kanilang sariling pagsusuri at pagkilala sa mga ebidensyang naipasa na at ipapasa pa ng komite. Gayon din sa iba pang mga patunay na kanilang makakalap sa proseso ng case build-up o kaso ng DOJ o fact-finding at preliminary investigation naman kung sa ombudsman. Ilan sa mga ito ay plunder dahil bagamat ang korte ang magpapasya rito, naniniwala ang komite na may pattern of predicate offenses dahil sa lawak at paulit-ulit na sistema ng nakawan. Bukod pa rito ang money laundering mula sa referral sa Anti-Money Laundering Council o AMLC para sa bank inquiry, freeze orders at forfeiture ng mga nakaw na yaman. Kasama rin sa mga kasong inirerekomenda ng BRC ay falsification at perjury, bid rigging, conflict of interest, plunder, graft and corruption at malversation. Hindi na inisa-isa ni Senator Lacson ang mga pangalan ng ilang individual. Ngunit sa ipinakitang visual aids kasabay ng kanyang speech, makikita na kabilang sa mga inirerekomendang kasuhan ng komite sina dating House Appropriations Chairperson Representative Zaldico, former Senator Ramon Bongrevilla, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva,
dating Senate President Francis Cheese Escudero, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga personalidad. Matapos ipakita ang buod ng partial committee report ng Blue Ribbon, binigyang diin din ni Senator Lacson na hindi pa tapos dito ang trabaho ng BRC. Aniya handa nilang muling imbitahan si dating Speaker Romualdez at nakahanda ring paharapin si Congressman Saldico oras na bumalik ito sa bansa. Magpapadala na rin pa rin po tayo ng formal na imbitasyon kay dating Speaker Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang bigyan daan ang kanyang panig at paglilinaw hinggil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. If and when Saldico is returned to the Philippines, we are prepared to bring him together with his former staff, including former members of the military. This step will ensure that the committee's findings remain fair, balanced, and firmly grounded on facts and evidence. Monica, after ng session dito sa Senado, nagkaroon ng pagkakataon yung media na makapanayam o mahinga ng komento yung ilan sa mga senador na kasama doon sa listahan na ipinakita ni Senator Lacson at kabilang narito si Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, kung nabigyan siya ng pagkakataon na makapagtanong kanina sa plenaryo, unang tatanungin niya kay Senator Lacson ay kung mayroon bang basis yung mga nakalap na ebidensya doon sa mga naging pagdinig ng Blue Ribbon at nais niya ding tanungin ang kapwa niya senador na si Senator Lacson kung alam ba niya kung sino yung totoong mastermind dito sa malawakang flood control projects anomaly na nangyari dito sa bansa. And sinabi niya rin na I'm not bothered by it doon sa nung paghingi namin ng komento sa kanya kung ano yung naging reaksyon niya nang makita niya na kasama siya o isa siya doon sa mga inirekomendang pakasuhan ng BRC. At dagdag niya na sa kabila ng mga ito, bukas siya na ipagpatuloy ng Blue Ribbon yung pagdinig. Ngunit sinabi niya or hinimok niya si Senator Lacson na maimbitahan din yung ilang mga individual, particular na yung mga binabanggit kanina sa plenaryo ni Senator Rodante Marcoleta para aniya maging patas yung ginagawang investigasyon ng BRC dito sa flood control projects anomaly. At dagdag ni Senator Estrada na kung sakaling darating o haharap sa BRC si dating House Speaker Martin Romualdez at mapapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico at haharap din siya sa BRC, ay handa ring harapin ni Senator Estrada yung mga nabanggit na individual at pakinggan yung mga ilalahad nila sa komite. At bukod kay Senator Estrada, nahingan din namin ng panayam si Senator Joel Villanueva at sabi niya, records will bail him out at he is not bothered doon sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya dahil naniniwala niya siya sa hustisya. Bagaman delay yung hustisya, naniniwala siya na hindi madedenay yung katotohanan o yung hustisya na nag-e-exist. At sinabi niya rin na yung BRC naman o yung Blue Ribbon Committee ay hindi isang korte, kaya yung mga inilahad na mga individual o nabanggit na mga personalidad ay hindi masasabi ng BRC na guilty na to o not guilty. So naniniwala siya na walang katotohanan yung mga ibinabato sa kanya at handa niyang patunayan ang mga ito. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica.